Hello, good morning guys. Sasabong na daw sa aking mga followers, aking mga viewers, aking subscribers. Nandito naman ako sa umaga na ito ngayon magbigay o kaliwanagan tungkol sa paglaban-laban natin ng manok. Isisingit ko to sa inyo para sa inyong mga baguhan ko na aking taga-subaybay. Tungkol sa sinasabi sa karamihan sa sabong natin na tinatawag o natsambahan lang daw ang manok nila. Bago ko ipagpatuloy, magpasalamat muna ako sa mga subscribers, sa aking followers, sa aking mga viewers na nagsubaybay sa pagpanood sa aking mga content na mag-i-upload dito sa aking channel, sa aking YouTube Kalyaw Pasabong TV. Maraming salamat sa inyong lahat. Ito po, isa ko sa inyo, ito siya, isa ka babae ito na gagamitin kong materialis. Ayan, ito siya ang process ko ng Boston sweater at saka hot seat. Alisay ang nanay nito, hot seat. Tapos ang ama nito yung Boston sweater ko na bandod ng magmakal total sweater. Kaya ito siya napilit kong gawin materialis. Kasabong ipapaliwanag ko na sa inyo ngayon, karamihang marinig ko sa kapwa ko magsabong, natsambahan lang daw ang manok nila. Ito pala magandang paliwanag ko sa inyo para maintindihan nyo ang totoo sa sitwasyon tungkol sa inyo sa sabo. Ang tsamba, iba yun. Paliwanag ko. May dahilan na lang sa ibang magkasabong yan dahil kilalang kilala sila, quality ang mga manok nila, sakto sa alaga, ay pagmatalo sa bilang na tsambahan. Pero kung ihalimbawa kayo ng manok ko, na-entry ko sa San Juan Takip mismo, masabungan. Nanalo, 2 tuka lang ang manok ko dahil basahan ng labanan, 2 tuka lang. Quality din ang kalaban ko. Tsamba ba yun? Nabasahan, 2 tuka lang, patay din ang manok ko nanalo. Tapos, ang natalo ko naman ng manok din, 2 tuka lang din ang kalaban, talo ang manok ko, basahan din ang labanan. Yan ba'y natsambahan lang ba ang manok ko noon? Na 2 tuka lang ang kalaban? Ganun lang, kasama sa sabong ang may dahilan ang manok natin na magpatalo at saka may dahilan kung paano tayo natalo, hindi para sa atin ang araw na yun. Yan ang totoo. So dapat tayong magsasabong, tanggap natin ang katotohanan kung paano tayo nanalo, paano tayo natalo, paano tumabla ang ating manok. Yan may advice ko sa inyong mga maguhan pa lang kasi dahilan na lang yun nakatsamba. Ang nakatsamba, halimbawa, iba ang nakatsamba. Ang nakatsamba na manok, isang salpukan lang yan, isang paluan lang, nadali kagad ang kalaban, hindi nakaporma, hindi nakagatian na katsamba, hindi nakapakita ng galing niya. Pero pagdating ng basahan, bakbakan ang labanan, tukaan lang, 2 tuka lang bago natalo ang ating manok, hindi nakatsamba ang kalaban natin yan. Kasi nakapakita ang manok natin ng ano niya, lahat na kagalingan niya, na bumatog palo, na ibigay niya ang lahat na kaalaman niyang laro sa manok natin. Kailang di para sa kanya na siya ang sinuswerte. Swerte sa kalaban ng manok na yan ang manalo sa kanya. Ang totoo. Aminado ako niyan. Aminado ako kung paano ako natalo, paano tumabla, paano nalo ang aking manok. Hindi natalo ang tsamba yan. Ang tsamba iba yun. Yung isang liparan, isang salpukan lang, bagsak agad sa kalaban, wala na, di na ulitin. Yan ang tsamba. Pero pagdating ng bakbakan, pahirapan, basahan ang labanan, hindi yan tsamba para sa akin. Sarili ko lang itong opinion kasi ako marunong kung tumanggap sa pagkatalo o panalo o tablaman ang manok ko. Dahil sa sinasabi ko sa inyong mga baguhan ko lang sa katagal ko na sa industriya dito sa laban sa manok, bata pa ko, galing ko ng Negros, naglaban-laban ako, sisiyo pa lang, kabisado ko na. Nagsimula ako sa sisiyo, naglaban-laban, tariay ng sisiyo sa amin sa Negros. Kaya hindi ko nagsasabing natsambahan. Minsan nasabi ko rin natsambahan lang, pero iba kasi ang tsamba. Ang tsamba, isang ganyanan lang, banggaan, nadali kagad ang manok, hindi nakaganti. Yan ang tsamba, hindi na ipakita ang galing sa kamanok natin. Pero yung kagaya ng labanan na bakbakan, basahan, palitan ng palo, hindi makasabi ko dyan tsamba. Ibig sabihin talo talaga ako, hindi para sa akin ang araw na yun, tanggap ko yun. Ganun akong magsasabong dahil mula sa bata pa ako hanggang dito na ako tumanda sa labanan sa manok. Kaya di na ako magpaniwala ng sabihin lang nakatsamba. Talagang hindi para sa iyo, parang araw na yun parang ikaw ang matatalo, manalo ang kalaban mo. Yan, kasi dito sa mga manok, kagaya ng halimbawa ko yung mga alaga ko ng manok,
binigay kong vitamins pagkain yan. Pero hindi ko alam kung aling kulay niyan ang manalo sa kanila. Lahat yan na nag-alagag manok, lalo na sa mga malaking farm, sa kadami nilang manok, hindi nila alam yan kung alin ang mananalo, alin matatalo yan kahit ano kagaling. Kasi may magaling na manok na hindi magdaag panalo. Yan totoo. Kasi kung mahulaan natin kung anong kulay, anong hinawakan natin ng manok na nanalo, hindi na tayo matatalo yan dahil ang manok na pagtingin natin yan ang matatalo, hindi naman natin ilalaban yan. Paano pa tayo matatalo din? Yan halimbawa ko lang sa inyo. Kaya ang tinatawag og sugal ang hiwaga, may talo talaga tayo, may panalo. Kahit anong magaling ang manok natin, itong intindihin yung mga baguhan pa lang, may talo pa rin yan dahil sabog sugal yan. Pero advantage lang ang magaling mo batog palong manok, quality, linyadang winning line, sabi ko. Parang malapit-lapit sa isip natin sa panalo. Sa isip lang natin malapit sa panalo. Kung makikita natin ang manok natin na ispar natin, ang galing talaga. Dumatog palo, ang galing maglaro. Masasabi natin medyo malapit-lapit. Hindi ko rin sinasabing sigurado manalo, pero matatalo pa rin yan. Sinabi ko lang malapit-lapit sa panalo talaga ang manok na mahusay mo batog palo pagdating sa labanan. Yan lang, sana mayroon kayong mapulot o matutunang mga baguhan pa lang. Siningit ko lang to sa inyo para makakuha kayong ideya nga sinasabi nga natsambahan lang daw ang manok nila, lalo na kayong mga baguhan pa lang. Kung ang kilalang magsasabong matalo nyo, sabihin lang nakatsambal ang manok mo, labanan nyo uli basta magkamat sakto sa alaga, lalo kung araw para sa inyo yan na kayo ang mananalo, diba? Talo pa rin siya ulit sa inyo. Yan lang, thank you sa panonood.